Sinabi ng kaibigan mong INC na wala raw sa Biblia ang Pope, na si Pedro daw ay hindi naman ang rock na tinutukoy ni Kristo, na hindi raw siya ang leader ng apostles. Well, today, bibigyan kita ng 3 reasons kung bakit mali ang 3 reasons nilang ito. At ang lahat ng ibibigay kong reasons ay galing mismo sa Biblia. Sa reason number 3, ipapakita ko sa iyo na hindi lang sa New Testament matatagpuan ang proof na biblical ang pagkakaroon natin ng Pope. Maging sa Old Testament ay may ebidensya rin tungkol sa papacy. Alright, simulan natin sa kanilang reason number 1. Si Pedro daw ay hindi ang bato. Bakit mali sila dito? Ito ang classic argument nila. Sasabihin nila, ang sabi sa Greek, Petros lang si Pedro. Maliit na bato. Ang Petra ang gamit sa Greek New Testament na ang ibig sabihin ay malaking bato. So hindi si Pedro ang rock na tinutukoy ni Jesus sa Matthew 16:18. Sa mga hindi nakakaintindi sa mga pinagsasabi ko, kung itra-translate mo kasi ang Matthew 16:18 sa Greek, ito ang katumbas. You are Petros, and upon this Petra, I will build my church. Ayon sa mga kritiko, Petros ang ginamit kay Pedro, which is maliit na bato, at sa Petra, binild ang church ni Jesus, which is malaking bato raw. Maganda yung argument ha? Mukhang may point. Pero may isang malaking problema. Hindi nagsalita ng Greek si Jesus. Si Jesus ay nagsalita ng Aramaic dahil yun ang common language nung time na yon ng mga Jews. At sa Aramaic, ang ginamit niyang salita ay Cephas. At ang ibig sabihin ng Cephas ay rock, bato, malaking bato, hindi small stone, rock. At yung salitang Cephas, ito rin ang pangalan na ibinigay ni Jesus kay Pedro. Check mo sa John 1 verse 42. You shall be called Cephas, which means Peter. Parehong salita, parehong tao, parehong bato. Bakit magkaiba yung Petros at Petra sa Greek? Simple lang mga kapatid. Dahil ang Petra ay feminine na salita sa Greek. Hindi mo pwedeng in-name ang isang lalaki ng Petra. Parang pinangalanan mo siyang pangpangalan ng babae. Kaya sa Greek, ginawang Petros or masculine form ang pangalan ni Peter para appropriate sa pangalan ng lalaki. At hindi yun doctrinal distinction. Grammatical distinction iyon. Kaya ang totoo, si Pedro, si Cephas, ang bato. Case closed sa reason number 1. Kaya dumako na tayo sa kanilang reason number 2. Hindi daw si Pedro ang head ng mga apostles. Okay, sabi nila, okay fine, bato nga si Pedro. Pero hindi naman ibig sabihin niyan, siya ang leader ng apostles. Equal lang sila, no? Talaga nga ba? Tignan natin sa Bible. Una, sa bawat listahan ng mga apostles sa New Testament, Matthew 10, Mark 3, Luke 6, Acts 1. Sino ang palaging nauna? Si Pedro, hindi si Juan, hindi si Santiago. Si Pedro lagi. At alam mo, eto pa. Sa Matthew 10 verse 2, hindi lang siya una sa listahan, literally sinabi ng scripture, first Simon, who is called Peter. Ginamit ang salitang protos, first. Hindi lang siya first sa pila, kundi first in rank. Pangalawa, sa lahat ng mga apostol, sino ang pinakamaraming beses nabanggit sa buong New Testament? Si Pedro. At hindi close ang laban. Ang isang leader, natural, nasa spotlight. At ganun si Pedro sa scripture. Pangatlo, noong araw ng Pentecost, ang birthday ng church, sino ang unang nagsalita? Si Pedro. Hindi nagpa-volunteer ang iba. Si Pedro ang tumayo at nangaral. Siya ang boses ng buong church sa pinaka-importanting araw nito. At pang-apat, ito ang pinaka-mabigat. Sa Acts 15, sa Council of Jerusalem, nagkaroon ng debate ang mga apostol. Sino ang nagbigay ng final judgment? Si Pedro din. At hindi yon equal footing. Ang tawag dyan ay leadership. At kung na-enjoy mo ang video na ito at gusto mong i-share sa kaibigan mong INC, born again o kapwa katoliko, please hit that subscribe button down below. And while you're at it, paki-like na rin ang video and hit that notification bell. Ang goal ng channel na ito is to make the Catholic faith viral. Matutulungan mo kami sa goal na yan kung magsasubscribe ka. Okay, punta na tayo sa kanilang reason number 3. Wala sa Biblia ang Pope.
At ito na mga kaaruga, ito yung sinasabi nilang wala naman sa Biblia ang Pope. Man-made lang yan. Pero buksan natin ang scripture sa Matthew 16:18 to 19. Si Jesus mismo ang nagsabi, "You are Peter, and on this rock I will build my church. I will give you the keys of the kingdom of heaven." Keys. Bakit keys? Hindi sword, hindi crown. Bakit keys? Dahil may context yan sa Old Testament at ito ang hindi alam ng karamihan. Buksan mo ang Isaiah 22 verse 22. Dito, ang Diyos ay nag-appoint ng isang bagong Al-Habayit. Wow! Big word. Hebrew yon for master of the palace, ang prime minister ng hari. At paano niya binigyan ng authority? Sinabi niya, "I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and no one shall shut. He shall shut and no one shall open." Pamilyar ba? Pareho ang language. Pareho ang imagery. Keys. Authority to open and shut. Binding and loosing. Ang Al-Habayit ay hindi hari. Pero siya ang kinatawan ng hari. Siya ang namamahala kapag wala ang hari. At ang posisyon na yon, successive. Ibig sabihin, kapag namatay ang isang Al-Habayit, may papalit. Ngayon, sino ang hari? Si Kristo. At sino ang binigyan ng keys? Si Pedro. Si Pedro ang unang Al-Habayit ng kingdom ni Kristo. At yung role na yon, hindi natapos nung namatay si Pedro. Dahil ang position ay successive, tulad ng sa Old Testament. At para iseal pa yan sa John 21 verse 15 to 17, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Do you love me? Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep." 3 beses sa harap ng mga apostol, inappoint ni Jesus si Pedro bilang pastol, shepherd ng buong flock. Kaya hindi man-made ang Pope. Jesus-made. Naka-prefigure sa Old Testament, tinupad sa New Testament, nakasulat sa Biblia. So, 3 attacks, 3 knockouts. Hindi ba to si Pedro? Cephas says otherwise. Hindi siya leader? Every list, every speech, every council says otherwise. Wala sa Biblia ang Pope. Isaiah 22, Matthew 16 says otherwise. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga paliwanag sa Catholic faith, click nyo lang ito to watch more.